Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng Diyos na ingatan po tayo sa lahat ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagtaas po ng bilihin o ang patuloy na pagtaas po ng mga bilihin na para bagang isang sasakyan na nawalan ng preno na tuloy-tuloy sa kanyang kapahamakan, mga kababayan. So yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Hindi kaila po sa inyo, siguro na nakikinig po kayo ng mga balita sa radyo, sa TV, sa social media na pumasa na po sa pagkakalam ko sa ikatatlong third reading ng Senado ang wage increase po ng 100 pesos para sa mga pribadong empleyado, mga kababayan. Kung tutusin mga kababayan, 100 pesos sa versus yung pagtaas po ng bilihin o yung pagtaas po ng ating inflation ay parang tingin ko ay napakababa po ng 100 pesos. Kaya lang po, kumukontra na po dyan ang mga employer po o yung mga may-ari po ng mga factory na kahit nga po yung 100 ay mahihirapan pong ibigay. Yun po ang sabi ng mga employer. Kaya nga nung isang araw ay nakikinig po ako ng balita o ng kung anong say mo sa DCBB na kung kaya bang ibigay daw ng mga employer ang 100 pesos o hindi. So parang base dun sa mga survey, mga na-interview, ay parang lumalabas po na lamang po na 100 pesos ay imposibleng maibigay sa dahilang maaaring ang mga establishment ay posibleng magsara o magkaroon ng retrenchment o magkaroon ng tanggalan. So, ganun po ang kinalabasan po ng survey na yan, mga kababayan. At isa pa mga kababayan, kung tutusin mga kababayan, yung 100 pesos po, yan po ay kayang-kayang ibigay po ng mga employer at hindi lamang 100 pesos po yan. Kasi nga po, dinadahilan po nila na kapag yan po ay binigay, malulugi daw. Sa ganang atin, imposible pong mangyari yan. Dahil sila po ay matagal na pong kumikita, mga kababayan. At isa pa, yung kanilang financial statement, hindi po nakikita yan ng mga empleyado kung sila ba ay kumikita o hindi. So maaaring sasabihin nila, ayon sa kanilang libro, financial statement, ay hindi sila kumikita, mga kababayan. So nakakalungkot na yung value po ng pera natin ngayon ay masyadong yung purchasing power niya ay masyadong mababa na. Di katulad nung ako'y empleyado po ng Advanced Micro Device ng araw, 1978, sumusweldo lamang po ako ng 330 plus COLA na I think mga 250. So all in all, I think mga 550. Yun po ay marami na po ang nabibili doon sa sweldo po ng 330 plus COLA. Marami na po ang nabibili at sobra pa po yun. So ang purchasing power po ng pera natin noong araw ay napakalakas. Kaya nga po, sa ngayon po ay masyadong mababa na ang purchasing power ng ating pera. Kaya nga nakakalungkot. Marami po kasing dahilan niya, kaya ang purchasing power po ng ating pera ay bumababa na. At patuloy na tumataas po ang mga bilihin, mga kababayan. Isa nga po dyan, number one, lahat po yan ay tumuturo sa corruption. Pangalawa,
yung mga smuggling po, mga hoarding, cartel, economic sabotage, na parang tingin ko wala naman po napaparusahan eh. Number one po, hindi po nakikita ng ating gobyerno yung kanilang operation, yung kanilang takbo ng negosyo. Basta magpapile na lamang po sila ng mga taxes sa biyaya, na gano'n ang sasabihin ng kanilang mga data. Sa totoo lang po mga kababayan, ang tingin ko po dyan, wala po nagsasabi ng tunay na financial statement. Kaya nga, hindi po deserve ang mga kumpanya na magsabi na sila ay magsasara o hindi po nila kaya na magbigay ng aumento sa ating mga kababayan na nakakaawang mga manggagawa po, mga kababayan. Hindi po deserve yun na nasabihin po nila yon, na hindi po nila kaya magbigay ng aumento. In fact, way back how many years, nagbigay na po ang mga previous administration po dyan, yung tinatawag na corporate taxes. Kumbaga, meron pong taxes na babawasan sa kanilang operation pag nag-file po sila ng financial statement po sa BIR o sa SEC, mga kababayan. So pinagbigyan na po sila dyan, yung tinatawag na parang tingin ko yata dyan, I think 5% o parang something like that, wala ko idea. Pero meron pong corporate taxes na meron pong discount na pinataw po na nakabawasan po sa kanilang operation po, mga kababayan. Ipopost ko lamang po at papakita ko lang po sa inyo itong short video ng 24 oras na pumasa na nga po sa ikatlong pagbasa yung pagbibigay po ng 100 pesos sa ating mga pribadong empleyado po, mga kababayan. So mamaya po itutuloy ko po ang aking komento at kung paano po masosolve po yan ng ating laser cost of Fortress, mga kababayan. So pakinggan po natin. Mga kababayan, sorry po, hindi ko po may-attach yung report ng GMA7 tungkol po doon sa 100 pesos legislative minimum wage hike po na pumasa na po sa third reading. Kaya sensya na muna, medyo nagluloko yung copy-paste ng aking smartphone. Kaya hindi ko muna siya may-attach at hindi niyo mapapanood. Anyway, yan po, mga kababayan. So, ngayon po, mga kababayan, pag-uusapan po natin ay yung solution kung paano po ma-resolve yung patuloy ng pagtaas po ng mga bilihin, mga kababayan. Sabi ko po sa inyo, laser cost of Fortress, the best and last resort na nawawakas po sa lahat po ng mga crimes and corruption, either involved po ang pera o hindi, at yan din pong patuloy na pagtaas po ng mga bilhin, mga kababayan. Sa present system po natin, hindi po kasi matrace in real time o ma-document in real time na yung mga tinatawag na mga hidden agenda, corruption, mga kotongan, mga lagayan, mga ayusan, mga padrino, under the table, yung mga smuggling, mga taguan ng mga produkto, pagkatapos itataas po nila ang presyo. Yan pong mga yung cartel, yung pagkakaisa po nila, economic sabotage, at marami pa pong iba. So yun po nagiging dahilan kaya nga yung mga produkto ay hindi po ma-document yung mismong pagkakabili nila at saka yung pagbebenta po nila ng produkto. Kaya nga nangyayari, patuloy na tumataas po ang mga bilihin, mga kababayan.
So, nangyayari po, masyado naapektuhan po ang sambayan ng Pilipino. So, ganyan po ang nangyayari. Hindi po ma-document yung kanilang operation, mga kababayan. Under Laser Kosovo Fortress, everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. Maging yan ay crimes na involve po ang pera o hindi, o ang corruption. Kasama na rin po ang mga illegal drugs, mga scam, mga kababayan. So, ang nangyayari po kasi, yung mga business entity, yung mga hindi nagbabayad po ng buwis, nadadaya po nila yun. Yung pagre-report po nila ng kanilang mga income tax, nadadaya po yun. May mga kasapakat po yan na mga accountant at saka yung mga tiwali po sa ating gobyerno, mga kababayan. Ang nangyayari po, palagi pong involved po dyan ng pera. So, hindi po matrace yan. Kaya milyon, bilyon, hindi po matrace yan. Under Laser Kosovo Fortress, kung ma-implement po itong ating na-discovered na solusyon, ay hindi na po mangyayari o ubra yung mga ganong klaseng mga smuggling, hoarding. Kasi nga po, number 1 po dyan, under Laser Kosovo Fortress, bibigyan po sila ng unique identification number o unique ID na yan po, day-to-day operation o every second o every minute of their operation, malalaman po ng gobyerno ang kanilang operation. Yung kanilang spending, yung kanilang resources, inflows, outflows, mga debit, mga credit. So makikita po yun ng gobyerno in real time po. Kaya nga wala pong makakaligtas po dyan na yan po ay everything is documented, mga kababayan. So ngayon malalaman na po ng bayan ang operation po ng bawat mga kumpanya. Yung mga pasweldo na below the minimum o yung mga hindi nagpapasweldo, malalaman po ng gobyerno yan. Maniwala po kayo, mga kababayan. Kaya nga, Laser Kosovo Fortress is very powerful in eradicating crimes and corruption. At yung mga hidden agenda, yung kanilang mga lagayan sa mga tiwaling gobyerno, sa tiwaling empleyado po ng gobyerno, yan po lahat po ay makikita po ng Laser Kosovo Fortress. Kaya nga, kawan sa pinatupad na po yan, imposible pong gumawa pa ng pagtanggap mo ng pera sa maling pamamaraan. Nakikita po ng gobyerno. At kaagad mahuhuli po at kakasuhan kaagad. At posibleng makulong na rin po, mga kababayan. So, nakakalungkot. Hanggang ngayon, ang Laser Kosovo Fortress pa lang po ang nag-e-exist sa buong mundo o tayo pa lamang po ang nag-e-exist o nag-iisang vlogger na nagbibigay po ng solution kung paano po wawakasan ng crimes and corruption. So kahit sa ibang bansa po, hindi po nila masolve yan. Mga patayan, mga illegal drug transaction, at yung mga corruption, mga kababayan. Kaya nga minsan, yung mga ibang nanloloko ng mga foreigner, minsan nabalitaan ko yung galing Korea, nagtago dito, mga Hapon nagtago dito. Meron po silang niloko doon sa kanilang mga bansa. So, kita nyo, mismo sa kanilang bansa, hindi masolve-solve yung mga ganyang mga scam, panloloko. Kaya nga, mga kababayan. So tayo pa lamang po ang officially na tayo pa lamang po ang nagbibigay po ng solusyon sa problema po ng mamamayan ng bansa po, mga kababayan. Basta in Laser Kosovo Fortress, sisiw na sisiw po yan at kayang-kayang pong wakasan po yan ng Laser Kosovo Fortress. Because everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. Tatandaan nyo po, sa present system, sa atin at sa buong mundo, ang mga batas po ay pawang nangungusap lamang. Ang ibig sabihin po nun, ang sabi ng mga batas, huwag po kayong mag-i-smuggle, huwag kayo mag-hoarding. Yan po ang sabi ng batas.
Huwag kayong magtatago, huwag kayong magdadagdag ng mga bili ng presyo sa sa mga produkto, sa mga services. Yan po sabi ng batas. Huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magkukurap, huwag kayong magbebenta illegal lang. So, ang mga batas po ay kinakausap po tayo, mga kababayan. Pero ang problema po, hanggang kinakausap lamang po yun. Although meron pong parusa sa mga lumalabag, ang problema po, hindi po kasi nakikita ng mga batas yung mga lumalabag. Kaya ang lakas po ng loob, malalakas ang mga loob ng gumawa ng mga paglabag po. Kaya ganyan po ang nangyayari. Kaya patuloy po sa pagtaas po ng bilihin dito po sa ating bansa. Ganon din po sa ibang bansa, mga kababayan. Hindi po kasi nakikita ng mga batas ng bawat bansa ang mga lumalabag sa mga batas po, mga kababayan. So, we need lesser supporters po para makakita po ang mga batas, mga kababayan. So, yun lamang po, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, wala naman pong gagawa dyan, kahit sino po, any servants of government. Kaya nga po, sa October 2024, sana pala rin po tayo makalusot sa makasama sa senatorial listing at hopefully na makalusot po sa May 2025 senatorial election po, mga kababayan. Napakarami po mga batas ang kailangang ipasa po, mga kababayan, in relation sa crimes and corruption, prosper the nation, and for the benefits of the people po, mga kabayan. So, maraming salamat po. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Salamat.